Hello mga kamyawmi, kamyawdi, kabarki. Panibagong video na naman ang isishare ko sa inyo sa araw na ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay please subscribe sa YouTube channel na ito. At kung kayo naman ay dati ng subscriber, thank you so much sa inyong patuloy na pag-suporta mga kapaw, milya. So, isishare ko sa inyo ngayon ay kung ano ang mga dapat gawin before and after ng pagpapakapon. So, ito po ay base sa aking experience at ayon sa aking mga narinig sa mga veterinaryo na basa at napanood. So, ito po, isa-isahin ko po sa inyo yung dapat gawin. Unang-una ay wag na tayong magbibigay ng kahit anong pagkain, gatas yan, treats yan, basta kahit ano, pagpatak ng alas 8 ng gabi. Yun na yun last nilang kain, alas 8. Pagdating na ng 9, humihingi sila ng food, wag na nating bibigyan ng pagkain, tubig, or kahit ano. Pwede yung tubig as in konti-konti lang. And next day, sa umaga, stricto po, wala na pong ibibigay na kahit anong pagkain o tubig. Pero nung overnight, pwede silang bigyan ng pakonti-konting tubig lang. Kasi i-ready na nga natin sila para sa kanilang operasyon sa mismong araw. Sobrang super kabilin-bilinan po ito ng mga vet na walang ibibigay na kahit ano. Kasi ang magiging resulta daw nito o epekto ay magsusuka sila habang ginagawa yung operasyon. At isa pa, pwede nating ilakad-lakad yung ating pusa or aso bago sila operahan para maka-poop muna sila or makawiwi bago yung operasyon. Yun. Pero sa experience ko po sa pusa, pagkakain kasi nila nung gabi, nagpupo na po sila. Yun po. Pero sa dog po, pwede natin silang bigyan ng time para umihi or magpupo para mas relax yung katawan at mas maganda rin na nagawa na nila ito bago pa yung operation. Siyempre, pwede rin naman natin silang linisan, paliguan bago ang operation. Mas maganda na po yun na malinis ang kanilang katawan para sabi nga ng mga vet ay maiwasan ang infeksyon at higit sa lahat, ilang araw po kasi silang hindi maliligo. Kaya dapat, after operation, kaya dapat maliguan sila bago operahan. Kapag po pinaliguan natin ng mga alaga, makakatulong ito para maiwasan daw yung mga infeksyon sa sugat after operation. So, ito naman tayo para sa ating post-operation or after ng operation. Ang una-una dyan ay bigyan lang natin sila ng kahit konting tubig lang at konting pagkain. Wag naman yung dahil naawa tayo ay bigla na lang nating bigyan ng napakarami kasi nga pinasting natin sila ng ilang oras after operation. Basta minimal lang yung pagbibigay ng pagkain at tubig kapag medyo nawala na yung pagka-groggy nila at naghahanap na ng pagkain. Siyempre, dapat nating iwasan na bigyan sila ng marami pagkain or tubig kasi pwede nilang isuka ito or magsuka. Ngayon, sabi ng vet, kung ayaw namang kumain, pabayaan lang muna natin sila kasi hihingi naman daw yung mga alaga natin kapag gutom na sila or gusto nilang kumain. At yun nga, ang ibibigay pa rin natin ay limit lamang. Ang isa pa po ay bawal silang paliguan within 10 days. Yun po. Kaya nga better na pinaliguan natin bago ang operasyon. Kasi 10 days silang bawal maligo. Ang dahilan nito ay iniiwasang mabasa yung sugat at para hindi nga magkaroon ng infeksyon at mabilis itong matuyo or gumaling. At ang isa pang dapat gawin ay limitahan natin ang ating mga alagang aso or pusa na tumakbo-takbo, talon-talon, laro-laro, mga sobrang paggalaw dahil pwedeng bumuka yung tahi at magkaroon ng infeksyon. So, kailangan meron silang neck collar para
hindi nila dila-dilaan yung kanilang yung inopera. Ako hindi ko na siya nilagyan kasi tinatanggal niya. Binabantayan ko lang naman din siya. Plus, pwede natin silang ikulong muna sa cage para hindi sila lumayas-layas kung tingin nyo po ay mahilig makipaglaro yung ating mga alagang pusa or aso. Kung maaari ay iiwas muna natin sila dun sa kanilang mga kasamang pusa or aso kung meron silang kasama para hindi sila maglaro at mapuwersa. Kaya dapat limit lang muna yung galaw hanggat hindi gumagaling yung kanilang mga inopera. Gagawin natin yan para lang protektahan yung ating mga alaga kasi pag bumuka yung tahi, marami talagang pwedeng mangyari. Maraming negative na effect iyon sa ating pagpapakapon. So, iyan ay maghihilom within 14 days sabi po ng mga vet. So, intayin lang natin kasi ganun po talaga ang proseso ng pagpapakapon at pagpapagaling ng operasyon nila. After kasi ng operation nila, babalik na sila sa normal. Pagka wala na yung anesthesia, wala na yung akala nila normal lang, hindi nila alam may tinanggal na part, kaya gagalaw yan sila sa gusto nilang galaw. Ang isa pa pong importante, sabi ng mga vet, ay lagi daw i-check yung tahi twice a day o 3 times a day kung kailan kayo may time, basta kailangan ma-check natin siya within a day kung okay ba yung tahi, naka-proper pa ba yung kanyang pagkakatahi, lalo na yung mga babae, yung mas mahaba kasi yung kanilang tahi, so kailangan nating i-monitor yon kasi baka bumuka na pala yung tahi, hindi lang natin alam, so masabi natin sa ating mga vet. Siyempre, kung meron naman tayong napansin na kakaiba sa kanyang operation, ay itawag agad natin sa ating vet para makita kung ano man yan, maagapan kung ano man yun. Basta yung meron lang pong kakaiba, like namula yung part, or namaga, or nangitim, yun po. So, yun po, importante po yan yung aftercare ng sa operation. Ako po, personally, sa aking experience sa pagpapakapon, medyo minalas nga tayo kasi yung isa kong pusa ay nakawala doon sa area kung saan magpapakapon na hanggang ngayon ay hindi ko na siya nakita. So, ayan, ito po yung mga ginawa ko base sa aking experience. At ito ay sinishare ko sa inyo para maging guide din ninyo. Hindi po ako eksperto. Ito ay lahat ay guided ng ating vet. So, bali, meron pong mga resetang binigay para mas mabilis gumaling yung sugat, may antibiotic at meron namang para sa lagnat. Yun po, meron silang binigay na reseta. Yun, so kailangan mapainom natin sila, importante din on time kasi makakatulong ito para mas mabilis silang maka-recover from operation. So sana meron kayong natutunan dito sa aking video sinare sa inyo kung kayo ay magpapakapon pa lamang. Maganda po talaga na pinapakapon yung ating mga alagang aso or pusa dahil sa maraming mga dahilan, benepisyo at nakakatulong po ito sa ating mga alaga. So yung mga susunod na video dito ay pag-share ko na lang ng experience ko day by day ng proseso ng pag-aalaga ko sa aking pusa after makapon. So, kung nagustuhan nyo, pwede kayong mag-iwan dyan ng comment, pwede kayong mag-suggest, mag-share ng experience nyo. Tigit sa lahat ay pa-like na lang or pa-share for awareness na lang din. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa Meows and Barks TV. Yun lang po, mga kamyaw di kamyaw mi kabarki. Salamat, meow. July. Shh. Laylay. Kuya July. Ano? Tulog na hala at mamaya puyat na naman ako ng kakangaw-ngaw mo. Ha? Sa gabi kaya ikaw matulog? Ha? Gabi na matulog para sabay tayo tulog, ha? Ha? Kuya July? Mamaya ikaw matulog sa gabi. Oh,
Tapos mamaya, birang-bira ka na naman ng nyaw-nyaw-nyaw ay. Kuya July? Ay. Nga.